Ang kalawangin na tunog ng bakal na tarangkahan ang tanging maririnig sa katahimikan ng gabi. Mahigpit ang kapit ni Lira sa kanyang nag-iisang bag na puno ng mga lumang damit at kaunting ipon. Bawat hakbang niya palayo sa bahay na yon ay isang dasal. Huwag lang sana siyang mahuli. Huwag lang sana. Kanina lang, ang tunog na bumasag sa katahimikan ay ang pagkabasag ng isang plato. Isang plato na nagkakahalaga ng 20 piso. At ang 20 pisong yun, ang katumbas ng kanyang dangal. Wala kang silbi. Peste ka sa buhay ko. Manang-mana ka sa ina mo. Ang mga salitang yon mula sa kanyang tiya Mildred ay mas masakit pa sa sampal na dumapos sa kanyang pisngi. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata, ngunit pinigilan niyang tumulo ang luha. Ayaw na niyang bigyan pa ito ng kasiyahan na makita siyang umiiyak. Iyon na ang huli. Hindi na niya kaya pang manatili sa impyernong yon. Ngayon, habang naglalakad siya sa madilim na eskinita, palayo sa tanging pamilyang kinilala niya, isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng paglaya. Isang linggo ang lumipas, ang hangin ng probinsya ay napalitan ng amoy alat ng dagat. Dito sa Isla Paraiso, isang marangyang resort kung saan ang mga mayayaman ay naglalaro. Si Lira ay isa na ngayong tagapagsilbi. Ang kanyang uniforme ay malinis at plansado, isang malaking pagkakaiba sa mga damit niyang puros tagpi. Bawat araw ay pagod, ngunit ang pagod na ito ay may kapalit, may sahod, may respeto. Dito, hindi siya si Lira na palamunin. Dito, siya si Lira na isang empleyado. Isang gabing umuulan ng malakas, halos wala ng bisita sa beachside bar. Nagpupuna si Lira ng mga baso nang mapansin niya ang nag-iisang lalaki na nakaupo sa dulo ng bar, basang-basa sa ulan, at may hawak na bote ng alak. Siya si Sir Marco Valderrama, ang may-ari ng pinakamalaking suite sa resort. Ang bilyonaryong laman lagi ng mga balita. Ngunit ang Marco Valderrama na nakikita niya ngayon ay hindi ang makisig at mayabang na CEO sa mga magasin. Ang nasa harap niya ay isang lalaking nalulunod. Hindi sa alak, kundi sa kalungkutan. Dahan-dahan siyang lumapit. "Sir, gusto niyo po ba ng tuwalya? Baka po magkasakit kayo," mahinang sabi niya. Tumingala ito. Ang mga mata nitong karaniwang matalas at puno ng kapangyarihan ay ngayon ay malabo at puno ng sakit. Hindi lang kalasingan ang nakikita niya sa mga mata nito, kundi pighati. "Elena," bulong nito, ang boses ay basag. Hindi siya si Elena. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, marahan nitong hinawakan ang kanyang kamay. Mainit ang palad nito, ngunit nanginginig. "Bakit mo ako iniwan?" tanong nito. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Tila nakikita ang isang taong matagal nang nawala. Isang kulog ang yumanig sa buong paligid. "Sir, lasing lang po kayo. Hindi po ako si Elena," sabi ni Lira, sinusubukang bawiin ang kanyang kamay. Ngunit hinigpitan nito ang hawak. Tumayo ito. Ang tangkad nito ay tila isang tore sa kanyang harapan. Amoy na amoy niya ang mamahaling pabango nito na nahaluan ng alak at ulan. "Huwag mo akong iwan ulit. Pakiusap." At sa gitna ng buhos ng ulan at sa ilalim ng madilim na kalangitan, inilapit ni Marco ang kanyang muka at hinalikan siya. Hindi ito isang halik ng pagnanasa. Ito ay isang halik ng desperasyon, ng pangungulila. Naramdaman ni Lira ang alat ng luha nito na humalo sa tamis ng halik. Sa isang saglit, sa gitna ng gabi sa paraiso, dalawang sirang kaluluwa ang nagtagpo. Nagising si Lira sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Napabalikwas siya ng bangon. Ang paligid ay hindi pamilyar. Ang kama ay malambot. Ang kumot ay sutla. Nakasabit sa isang upuan ang mamahaling suit ng isang lalaki. Nasa presidential suite siya, mag-isa. Dahan-dahan niyang inangat ang kumot. Wala siyang suot na damit.
Naramdaman niya ang pamumula ng kanyang buong muka at ang paninikip ng kanyang dibdib. Anong nangyari? Ang huli niyang natatandaan ay ang halik sa gitna ng ulan. Tumayo siya, ipinulupot ang kumot sa kanyang katawan at nilibot ang tingin sa kwarto. Wala na si Marco. Nang bigla, nahagip ng kanyang mga mata ang isang bagay sa ibabaw ng bedside table. Isang makapal na bugkos ng pera, libo-libong piso, at sa ilalim nito, isang maliit na piraso ng papel mula sa isang notepad ng hotel, isang maikling sulat kamay. Salamat sa gabing ito. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang mga salitang, salamat sa gabing ito, ay paulit-ulit na umaling-aungaw sa kanyang isipan. Bawat ulit ay parang isang sampal. At ang pera ang pinakamasakit sa lahat. Ito ba ang halaga niya? Ang halaga ng isang gabing kahinaan. Ang halaga ng pagdamay sa isang taong wasak. Naramdaman niya ang pag-akyat ng init sa kanyang mukha, isang pinaghalong hiya at galit. Hinablot niya ang pera at ang maliit na papel. Hindi niya kailangan ng kabayaran. Hindi siya bayarang babae. Mabilis siyang nagbihis. Suot ang uniforme niya mula kahapon at lumabas ng kwarto. Sa lobby, nakasalubong niya ang manager ng resort, isang babaeng nasa katanghalian ang edad na may striktong mukha. Lira, anong ginagawa mo dito? Kanina ka pa namin hinahanap sa staff house. Nagtatakang tanong nito. Walang salitang lumabas sa bibig ni Lira. Inilahad niya ang kanyang kamay na nanginginig. Ipinatong ang pera at ang sulat sa palad ng manager. Pakisabi po kay Sir Marco. Sabi niya, ang boss ay mahina, ngunit matatag. Salamat din po, pero hindi ko po kailangan ng kanyang bayad. Pagkasabi noon ay mabilis siyang tumalikod. Hindi na hinintay pa ang sagot. Bawat hakbang niya palayo sa presidential suite ay isang pagpapatunay sa kanyang sarili na mayroon pa siyang natitirang dignidad. Ang mga araw ay naging linggo. Ibinuhos ni Lira ang lahat ng kanyang oras at lakas sa trabaho. Nagdoble shift siya, kinuha ang trabaho ng iba, ginawa ang lahat para mapagod ang kanyang katawan at isipan. Ayaw niyang mag-isip, ayaw niyang alalahanin ang gabing iyon, ang mga mata ni Marco na puno ng pighati, ang halik sa gitna ng ulan, at higit sa lahat, ang kahihiyan kinaumagahan. Naging epektibo naman iyon. Sa sobrang pagod niya gabi-gabi, dire-diretso na lang ang tulog niya. Ngunit kung minsan, sa gitna ng kanyang panaginip, babalik ang alaala ng isang mainit na yakap at isang malungkot na bulong. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng mga mesa para sa almusal, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo. Ang amoy ng kape ay tila sumusuntok sa kanyang sikmura. Napakapit siya sa isang silya para suportahan ang sarili. Lira, ayos ka lang? Tanong ni Ana, isa sa kanyang mga katrabaho na malapit sa kanya. Namumutla ka. Okay lang ako. Siguro puyat lang. Pilit niyang ngiti. Ngunit ang pagkahilo at pagduduwal ay naging madalas. May mga umagang hindi na niya kayang bumangon. Nagsimula siyang mag-alala. Baka naman buntis ka? Pabirong sabi ni Ana, isang araw nang makita siyang nagsusuka sa banyo. Natigilan si Lira. Ang biro ni Ana ay tumatak sa kanyang isipan. Imposible. Hindi maari. Ngunit habang binibilang niya ang mga araw sa kanyang isipan, lalo siyang kinakabahan. Huli na! Huli na ang kanyang buwanang dalaw. Nang gabing iyon, pagkatapos ng kanyang sahod, dumaan siya sa isang maliit na butika bago umuwi sa kanyang tinutuluyang kwarto. Nanginginig ang kamay niyang inabot sa parmasyutiko ang bayad para sa isang maliit na kahon. Sa loob ng maliit na banyo ng kanyang inuupahan, tinitigan niya ang bagay na yon. Isang pregnancy test kit. Isang maliit na piraso ng plastik na maaring magbago ng kanyang buong buhay. Sinunod niya ang mga tagubilin. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang mga tainga. Pagkatapos,
Ipinatong niya ito sa lababo at naghintay. Ang 3 minuto ay parang 3 taon. Dahan-dahan, dahan-dahan niyang sinilip. Ang kanyang hininga ay naputol. Ang mundo niya ay tumigil sa pag-ikot. 2 guhit, 2 malinaw, hindi mapagkakailangang pulang guhit. Napaupo siya sa sahig, nanginginig ang buong katawan. Hindi, hindi, hindi pwede. Paano? Ano ang gagawin niya? Nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Mga luha ng takot, ng pagkalito, ng kawalan ng pag-asa. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Sa loob niya, may isang buhay na nabubuo. Isang buhay na bunga ng isang gabing puno ng kalungkutan at pagkakamali. Anong kinabukasan ang maibibigay niya sa batang ito? Mag-isa lang siya sa buhay. Habang nakaupo siyang umiiyak sa sahig, isang malakas na katok ang narinig niya mula sa pinto ng kanyang kwarto. Lira? Lira, buksan mo ito. Napatayo siya. Pinunasan ng kanyang mga luha. Boses iyon ng manager ng resort. Anong ginagawa nito dito? Nanginginig niyang binuksan ang pinto. Ang striktong mukha ng manager, ang bumungad sa kanya, may dala itong pag-aalala. Lira, kanina pa kita tinatawagan sa cellphone mo. Bakit hindi mo sinasagot? Pasensya na po, ma'am. Halika, mag-ayos ka, sabi ng manager. Ang boses ay nagmamadali. Pinapatawag ka ni Mr. Valderrama. Ang bawat hakbang ni Lira, papasok sa nagtataasang gusali ng Valderrama Corporation, ay parang may bigat na 1 tonelada. Ang sahig ay napakakintab na halos nasasalamin na niya ang kanyang sarili. Isang simpleng babae na nakauniforme, hindi na babagay sa lugar ng mga milyonaryo. Dinala siya ng manager sa pinakatuktok na palapag. Ang opisina ni Marco Valderrama ay hindi isang opisina. Isa itong kaharian na gawa sa salamin at bakal. Mula dito, tanaw ang buong syudad. At sa gitna ng lahat ng yon, nakatayo si Marco, nakatalikod sa kanila, nakatingin sa malawak na tanawin. Ibang-iba siya sa lalaking nakilala ni Lira sa Isla Paraiso. Ang Marco na ito ay suot ang kanyang kapangyarihan na parang isang mamahaling Amerikana. Walang bahid ng kalungkutan, walang bakas ng kahinaan. Malamig, malayo. Iwan mo na kami, utos ni Marco sa manager, hindi pa rin lumilingon. Nang silang dalawa na lang ang natira, ang katahimikan ay nakakabingi. Niyakap ni Lira ang sarili, biglang nilamig sa loob ng naka-aircon na kwarto. Umupo ka, sabi ni Marco. Sa wakas ay humarap sa kanya. Ang mga mata niya ay kasing lamig ng kanyang boses. Walang emosyon. Tila hindi siya nito kilala. Tila ang gabing iyon sa paraiso ay hindi kailanman nangyari. Umupo si Lira sa isang upuan sa harap ng malaking mesa nito. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na iimbestigahan. May inilapag si Marco na isang makapal na folder sa mesa. Dahan-dahan niya itong itinulak palapit sa kanya. Isang kontrata, sabi nito. Simple at direkta. Napakunot ang noo ni Lira. Binuksan niya ang folder. Ang mga mata niya ay nanlaki sa mga salitang nababasa niya. Mga legal na terminolohiya na hindi niya maintindihan. Ngunit ang diwa ay malinaw. Isang kasunduan para sa bata. Hindi ko alam kung paano mo nalaman. Nagsimulang magsalita si Lira. Nanginginig ang boses. Hindi na mahalaga iyon, putol ni Marco. Ang mahalaga ay ang solusyon sa problemang ito. Problema. Ganoon lang ang tingin niya sa anak nila. Isang problema. Naramdaman ni Lira ang paninikip ng kanyang dibdib. Anong gusto mong mangyari? Simple lang, sabi ni Marco. Hindi pa rin tumitingin sa kanyang mga mata. Maninirahan ka sa isang bahay na ipinaghanda ko. Lahat ng pangangailangan mo at ng bata ay ibibigay. Ang pinakamagagaling na doktor ang titingin sa'yo. Hindi ka magugutom. Hindi ka mahihirapan. May kaunting pag-asa na sumibol sa puso ni Lira.
Marahil, marahil ay may pakialam pa rin ito. Pagkapanganak mo, pagpapatuloy ni Marco, at ang lamig sa boses nito ay pumatay sa anumang pag-asang naramdaman ni Lyra. Ibibigay mo sa akin ang bata. Dadalhin niya ang apelyidong Valderrama. At ikaw, bibigyan kita ng sapat na pera para makapagsimula ka ng bagong buhay, isang buhay na malayo sa amin. Gumuho ang mundo ni Lyra. Gusto mong bilhin ang anak ko? Gusto kong bigyan ng tamang buhay ang anak ko. Pagtatama nito, isang buhay na hindi mo kayang ibigay. Ang mga salita ay tumusok sa kanyang puso na parang mga punyal. At habang buntis ka, dagdag pa nito, bawal kang makipag-ugnayan sa kahit sino sa labas. Walang kaibigan, walang kamag-anak, mananatili kang nakatago. Walang sino man ang dapat makaalam na nagdadalang tao ka sa anak ko. Pinilit ni Lyra na maging matatag. Paano naman tayo? Paano naman? Walang tayo. Mabilis na sagot ni Marco. Sa wakas ay tumitig sa kanya at sa mga mata nito ay nakita ni Lyra ang isang pader na hindi niya kayang gibain. Mayroon lang ikaw at ang anak ko. Tumayo si Lyra. Hindi niya kaya ito. Ang lahat ng ito ay isang bangungot. Ngunit bigla, naalala niya ang kanyang tiya Mildred. Naalala niya ang mga pasa, ang gutom, ang pakiramdam ng pagiging walang halaga. Naalala niya ang sumpang paulit-ulit niyang naririnig. Magiging katulad ka lang ng ina mo. Walang mararating. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang batang ito, ang anak niya. Hindi nito mararanasan ang dinanas niya. Hinding-hindi. Muli siyang umupo. Ang mga balikat ay bumagsak sa pagkatalo. Pumapayag ako. Kinuha niya ang ballpen na nasa ibabaw ng mesa. Ang kamay niya ay nanginginig habang nilalagdaan ang bawat pahina ng kontrata. Sa huling pirma, isang mainit na likido ang pumatak mula sa kanyang mata, tumama sa papel kung saan nakasulat ang kanyang pangalan. Isang patak ng luha sa ibabaw ng isang kasunduan na sumelyo sa kanyang kapalaran. Isang sasakyan ang naghatid kay Lyra sa isang malaking bahay sa isang pribadong subdibisyon. Ang bahay ay maganda, modern, at napapaligiran ng mataas na pader. Mayroon itong hardin at maliit na swimming pool. Mukha itong paraiso. Ngunit nang pumasok siya sa loob, ang tanging naramdaman niya ay ang nakakabinging katahimikan. Ang mga gamit ay bago at mamahalin, ngunit walang buhay, walang init. Isang katulong na may edad na ang sumalubong sa kanya. Ipinaliwanag ang mga patakaran ng bahay. Pagkaalis ng tagahatid sa kanya, naiwan si Lyra na nakatayo sa gitna ng malawak na sala. Dahan-dahang isinara ng katulong ang malaking pinto sa kanyang likuran. Ang tunog ng paglak nito ay malakas at pinal. Hindi tunog ng isang tahanan. Ito ay tunog ng isang gintong hawla. Sa dilim ng kanyang penthouse, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na digital frame sa kanyang mesa. Hindi ito larawan ng tagumpay, hindi rin larawan ng kanyang pamilya. Ito ay larawan ni Elena. Nakangiti. Buhay na buhay. Hinaplos ni Marco ang screen, ang dulo ng kanyang daliri ay nanginginig. 5 taon na ang lumipas, ngunit ang sakit ay sariwa pa rin, parang isang sugat na hindi kailanman naghilom. Kasalanan ko. Kung hindi lang ako nagmaneho ng mabilis, kung hindi lang tayo nagtalo. Ang mga salitang iyon ay ang kanyang parusa. Ang multo na gumigising sa kanya gabi-gabi. Ang gabing iyon, sa Isla Paraiso, sa anibersaryo ng pagkamatay ni Elena, ay dapat sanang isang pagtakas. Ngunit ang alak ay hindi naging sapat. At sa kalasingan, sa mukha ng isang inosenteng estranghero, nakita niya ang anino ni Elena. Isang malaking pagkakamali. Ngayon, ang pagkakamaling iyon ay may tibok ng puso. Tumunog ang kanyang cellphone, binasag ang katahimikan. Pangalan ng kanyang ama, ang nasa screen, si Don Ricardo Valderrama. Marco,
Naayos mo na ba ang problema? Tanong ng matigas na boses sa kabilang linya, walang paligoy-ligoy. Nasa bahay na siya, sagot ni Marco. Ang panga ay nanigas. Sumunod siya sa kasunduan. Mabuti, siguraduhin mong mananatili siyang nakatago. Isang malaking kahihiyan sa pangalan ng pamilya Valderrama kung malalaman ng publiko na nakabuntis ka ng isang katulong. Ang bawat salita ng kanyang ama ay isang dagok. Alam niyang tama ito sa pananaw ng kanilang mundo, ngunit may kung anong parte sa kalooban niya ang nasusuklam sa naririnig. Ako nang bahala, Papa. Malamig niyang sagot bago ibaba ang tawag. Pinilit niyang alisin sa isip ang lahat. Negosyo lang ito. Isang transaksyon para protektahan ang kanyang pamana. Ngunit hindi niya mapigilan ang sariling isipin ng babae. Si Lyra. Ang mga mata nitong puno ng takot, ngunit may bahid ng katatagan. Kinabukasan, hindi niya alam kung anong puwersa ang nagtulak sa kanya na magmaneho papunta sa bahay kung saan niya ikinulong si Lyra. Sinabi niya sa sarili na kailangan lang niyang siguraduhin na maayos ang lahat, na nasusunod ang kanyang utos. Nakatayo siya sa may hardin, hindi nagpakita nang makita niya ito sa loob, sa likod ng salamin na bintana. Nakaupo si Lyra sa isang rocking chair, nakatingin sa labas, ngunit ang tingin ay malayo. Ang isang kamay niya ay marahang humahaplos sa kanyang tiyan na medyo umuumbok na. At pagkatapos, nagsalita ito, isang mahinang bulong na hindi niya marinig, ngunit nakikita niya sa paggalaw ng mga labi nito. Nakikipag-usap ito sa bata. Isang maliit at malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, hindi isang problema ang nakita ni Marco. Nakita niya ang isang ina at sa kaibuturan ng kanyang dibdib, may kumirot. Isang kakaibang emosyon na hindi niya pinangalanan. Mabilis siyang tumalikod at umalis. Tila tumatakas mula sa isang damdaming hindi niya dapat maramdaman. Pagbalik niya sa opisina, isang hindi inaasahang bisita ang naghihintay sa kanya. Marco, darling! Si Cassandra, ang kanyang dating nobya, ang babaeng sinubukan niyang kalimutan. Maganda pa rin si Cassandra. Suot ang isang mamahaling damit na tila hinulma para sa kanyang perpektong katawan. Ang kanyang nangiti ay matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas. Tila kayang basahin ang bawat lihim na itinatago mo. Anong ginagawa mo dito, Cassandra? Tanong ni Marco, hindi itinago ang inis sa kanyang boses. Is that how you greet an old friend? I just came back from Paris. Naisip ko, ikaw ang una kong bibisitahin. Sabi nito, lumalakad palibot sa kanyang mesa na parang isang pusang sinusuri ang kanyang teritoryo. Tapos na tayo, Cassandra. Matagal na. Huminto ito sa kanyang harapan. Ang mga daliri nito ay marahang dumampi sa kanyang dibdib. Talaga ba, Marco? Dahil pakiramdam ko, mayroon ka pa ring puwang para sa akin, lalo na't mag-isa ka pa rin hanggang ngayon. Tinabig ni Marco ang kamay nito. Umalis ka na. Ngumiti lang si Cassandra, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Naririnig ko ang mga bulong-bulungan. Alam mo ba? Ang biglaan mong pagbabakasyon sa Isla Paraiso at ang biglang pagbabago ng iyong mood, para kang may itinatago, Marco. Tinitigan siya ni Marco. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Wala kang pakialam sa buhay ko. Oh, meron. Dahil lahat ng tungkol sa'yo ay interes ko. Lumapit ito, bumulong sa kanyang tainga. At lahat ng itinatago mo, nalalaman ko. May pagbabanta sa tono nito, isang bagay na nagpakilabot kay Marco sa kabila ng kanyang pagpipigil. Matagal na niyang alam na si Cassandra ay mapanganib. Iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit niya ito hiniwalayan. Kung wala ka nang sasabihin, marami pa akong trabaho, sabi ni Marco. Bumalik sa kanyang upuan, isang malinaw na pagtatapos sa kanilang usapan. Tumawa ng mahina si Cassandra. Sige, aalis na ako. Sa ngayon. Habang naglalakad ito palabas ng kanyang opisina,
Lumingon ito sa huling pagkakataon. By the way, Marco, alagaan mo ang sarili mo. Baka kung ano pa ang mangyari sa'yo, tulad ng nangyari kay Elena. Ang pagbanggit sa pangalan ni Elena ay parang isang suntok sa sikmura ni Marco. Nanigas siya sa kanyang kinauupuan, pinanood ang paglabas ni Cassandra hanggang sa magsara ang pinto. Naiwan siyang mag-isa sa malawak na opisina, ngunit ang pakiramdam niya ay nasusukol siya. Ang anino ni Elena, ang responsibilidad kay Lyra, at ngayon, ang pagbabalik ni Cassandra. Tila ang mga pader na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay unti-unti nang gumuho. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang personal assistant. Hanapin mo ang lahat ng impormasyon tungkol kay Cassandra. Utos niya. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Lahat ng ginawa niya simula nang maghiwalay kami. Gusto kong malaman kung sino ang mga kinakausap niya. Saan siya nagpupunta? Lahat. Pagkatapos ng tawag, sumandal siya sa kanyang upuan at ipinikit ang mga mata. Ang pagbisita ni Cassandra ay hindi isang pagkakataon. Isa itong babala. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Marco ang isang emotion na matagal na niyang ibinaon. Iho, kangmap. Ang mga araw ni Lyra ay may iisang itsura. Gigising siya sa isang malambot na kama, kakain ng masasarap na pagkaing inihanda para sa kanya, at maglalakad-lakad sa isang hardin na hindi naman talaga sa kanya. Ang bawat sulok ng malaking bahay ay may kaakibat na katahimikan. Ang tanging kasama niya sa maghapon ay ang unti-unting paglaki ng kanyang tiyan at ang tibok ng puso sa loob nito. Natuklasan niya ang isang maliit na library sa bahay. Doon, ginugol niya ang kanyang oras sa pagbabasa. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa maliit na anghel sa kanyang sinapupunan. At ang prinsipe ay hinalikan ng prinsesa at sila ay namuhay ng maligaya magpakailanman. Basa niya ng malakas. Mula sa isang libro ng mga fairy tale, ang kamay niya ay marahang humahaplos sa kanyang tiyan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Mga fairy tale, sana ganoon kadali ang totoong buhay. Si Marco ay regular na dumadalaw, ngunit ang mga pagbisita nito ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon. Dumarating ito linggo-linggo. Dala ang mga bitamina, mga libro tungkol sa pagbubuntis, at kung minsan mga prutas. Ngunit hindi ito nagtatagal. Titingnan lang siya nito mula sa malayo, tatanungin kung may kailangan siya, at aalis na. Para silang nasa isang business meeting. Siya ang empleyado at ang tiyan niya ang proyekto. Isang gabi, nagising si Lyra sa isang kaluskos mula sa baba. Nag-alinlangan siyang bumangon, ngunit ang takot ay napalitan ng pag-aalala. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan. Sa sala, nakita niya si Marco. Nakaupo ito sa dilim, may hawak na baso ng alak. Ang kanyang Amerikana ay nakasabit lang sa balikat. Ang kanyang buhok ay magulo. Lasing na naman siya. Sir Marco? Mahinang tawag ni Lyra. Tumingala ito. Sa dilim, nakita ni Lyra ang pamilyar na pighati sa mga mata nito. Ang parehong pighati na nakita niya noong gabing iyon sa Isla Paraiso. Lyra, sabi nito. Ang boses ay garalgal. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Bawat hakbang ay tila mabigat. Huminto ito sa mismong harapan niya. Bakit ka pagising? Narinig ko po kayo. Hindi niya natapos ang sasabihin. Bigla nitong hinawakan ang kanyang kamay. Ang parehong mainit, ngunit nanginginig na hawak. Inilapit nito ang kamay niya sa pisngi nito. Naramdaman ni Lyra ang gaspang ng balbas nito at ang init ng balat nito. Patawarin mo ako, Elena. Bulong nito, ipinikit ang mga mata. Sana mapatawad mo ako. Elena. Muli tinawag siya nitong Elena. Ang sakit ay bigla at matalim.
Parang isang karayom na tumusok sa kanyang puso. Hindi siya si Elena. Isa lang siyang anino. Isang kapalit. Bago pa man siya makapagsalita, binitawan na siya nito. Tila natauhan. "Pasensya na," sabi nito. Mabilis na tumalikod at kinuha ang kanyang Amerikana. "Bumalik ka na sa taas. Magpahinga ka na." At tulad ng isisang multo, naglaho ito sa gabi. Naiwan si Lyra na nakatayo sa dilim. Ang puso ay nagwawala. Sino si Elena? Bakit sa tuwing nalalasing si Marco, ang pangalan nito ang laging nasa kanyang labi? Anong trahedya ang nag-uugnay sa kanilang dalawa? Kinabukasan, ang kuryosidad ay hindi na niya mapigilan. Ginamit niya ang tablet na iniwan sa bahay para sa kanyang libangan. Binuksan niya ang internet browser, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Nag-type siya, "Marco Valderrama." Libo-libong resulta ang lumabas. Mga artikulo tungkol sa kanyang negosyo, sa kanyang yaman, sa kanyang mga parangal. Ngunit hindi iyon ang hinahanap niya. Nagdagdag siya ng isang salita, "Marco Valderrama, Elena." At doon, lumabas ang lahat. Mga lumang balita. Mga larawan ng isang napakagandang babae na nakangiti sa tabi ni Marco. Ang mga headline ay sumisigaw, "Tragic accident ends fairy tale romance. Valderrama heir in deep mourning over girlfriend's death." Binasa ni Lyra ang bawat salita. Si Elena ay ang first love ni Marco, ang babaeng pakakasalan na sana niya. Namatay ito sa isang car accident 5 taon na ang nakakaraan. Si Marco ang nagmamaneho. Naunawaan na niya ang lahat. Ang kalungkutan, ang pag-inom, ang anino na laging namamagitan sa kanila. Habang patuloy siyang nag-i-scroll pababa, napadpad siya sa isang lumang blog post na isinulat tungkol sa trahedya. Binasa niya ang mga komento sa ilalim. Karamihan ay pakikiramay. Ngunit isang komento mula sa isang user na walang pangalan ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang maikling pangungusap na nakasulat 5 taon na ang nakalipas. Hindi iyon aksidente. May nagseselos kay Elena. Isang hapon, habang nagdidilig si Lyra ng mga halaman sa hardin, narinig niya ang tunog ng doorbell. Hindi niya ito pinansin. Marahil ay delivery lang yon para sa mga pangangailangan ng bahay. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, lumabas ang kasambahay na si Manang Celia. Ang mukha ay nag-aalala. "Ma'am Lyra, may bisita po kayo." Napakunot ang noo ni Lyra. "Bisita? Sino daw?" Bawal siyang magkaroon ng bisita. Iyon ang pinakamahalagang utos ni Marco. Nagpakilala po siyang kaibigan ni Sir Marco. Ang pangalan daw po ay Cassandra. Ang pangalan ay pamilyar. Ito ang babae sa mga lumang litrato, ang dating nobya. Anong ginagawa niya dito? Mula sa likod ni Manang Celia, isang matangkad at eleganteng babae ang lumitaw. Nakasuot ito ng puting bestida na bumagay sa kanyang balat, at ang bango ng kanyang pabango ay tila kumalat sa buong hardin. Ngumiti ito kay Lyra, isang perpektong ngangiti. Ngunit ang mga mata nito, may kakaiba sa mga mata nito. "So, ikaw pala si Lyra," sabi ni Cassandra. Ang boses ay kasing tamis ng pulot. "I'm Cassandra, Marco's closest friend. I insisted on visiting. Nabalitaan ko kasing may pasyente siyang inaalagaan dito. I just wanted to make sure you're okay." Ang salitang pasyente ay tila isang insulto. Pakiramdam ni Lyra ay sinusuri siya mula ulo hanggang paa. "Salamat po. Ayos lang naman ako." Mahinang sagot ni Lyra. Hindi alam kung ano ang dapat gawin. "Good, good," sabi ni Cassandra. Pumasok sa loob ng bahay na tila pag-aari niya ito. "Marco worries too much. Lalo na't ganyan ang kalagayan mo." Ang tingin nito ay bumaba sa kanyang umuumbok na tiyan. "You must be so lonely here. Pero huwag kang mag-alala. Ganyan lang talaga si Marco. Masyadong protective sa mga ari-arian niya." Bawat salita ni Cassandra ay may dalang patutsada.
Naramdaman ni Lyra ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang babaeng ito ay hindi kaibigan. Gusto mo ba ng maiinom? Juice, perhaps? Alok ni Cassandra. Pumunta sa kusina at kumuha ng isang pitzel ng tubig at baso na parang siya ang may-ari ng bahay. Dapat lagi kang hydrated. Naglakad ito pabalik, patungo sa hagdanan. Halika, sa taas tayo mag-usap. Mas presko doon. Sumunod si Lyra, kahit na ang buong katawan niya ay sumisigaw na lumayo. Habang paakyat sila ng hagdan, si Cassandra ay nasa unahan niya, patuloy sa pagsasalita. Alam mo, may pagkapareho kayo ni Elena. Mahilig din siya sa mga simpleng bagay. Sayang lang at naaksidente siya. Sa pagbanggit ng pangalan ni Elena, biglang nadulas si Cassandra. Ang hawak niyang baso ay tumilapon at ang tubig ay kumalat sa sahig na gawa sa kahoy sa mismong tuktok ng hagdan. Oh my God! I'm so sorry! Ang clumsy ko talaga, sabi nito, puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Mag-ingat ka, Lyra. Baka madulas ka. Huli na ang babala. Ang paa ni Lyra ay tumapak na sa basang sahig. Naramdaman niya ang pagkawala ng kanyang balanse, ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Napasigaw siya. Ang kanyang mga kamay ay desperadong kumakapit sa hangin. Sa huling sandali, nahawakan niya ang hawakan ng hagdan. Ang kanyang katawan ay umindayog at naramdaman niya ang bigat ng kanyang tiyan. Ang sakit sa kanyang braso ay wala sa tindi ng takot na kanyang naramdaman. Takot para sa batang nasa sinapupunan niya. Lyra, oh thank God, are you okay? Nag-aalalang tanong ni Cassandra. Ngunit sa isang saglit na pagtama ng kanilang mga mata, nakita ni Lyra ang isang bagay na nagpayelo sa dugo sa kanyang mga ugat. Hindi pag-aalala, kundi pagkadismaya. Ayos lang ako, sabi ni Lyra. Ang boses ay nanginginig. Habang dahan-dahan siyang tumatayo. Kailangan ko lang mag-CR. Mabilis siyang pumasok sa pinakamalapit na kwarto para makalayo sa babae. Sumandal siya sa pinto, habol ang kanyang hininga. Hindi iyon aksidente. Alam niya, ramdam niya. Nang bigla, narinig niya ang boses ni Cassandra mula sa labas. Hindi na ito matamis. Malamig ito, puno ng galit. Nakikipag-usap ito sa telepono. Hindi gumana. Muntik na. Pero kumapit ang bruha, sabi nito. Oo, alam ko. Kailangan ko nang tapusin to bago pa maging komplikado ang lahat. Hindi ako papayag na isang bastardo ang makinabang sa lahat ng pinaghirapan ko. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Napahawak si Lyra sa kanyang bibig, pinipigilan ang sariling humikbi. At pagkatapos, narinig niya ang mga salitang magiging dahilan ng kanyang mga bangungot. Ang mga salitang nagkumpirma sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Huwag kang mag-alala, sabi ni Cassandra sa kausap nito. Ang boses ay puno ng kamandag. Gaya ng pag-ayos ko sa lintik na Elenang yon, kaya ko ring ayusin itong katulong na to. Gumuho ang mundo ni Lyra, ang komento sa blog, ang aksidente. Lahat ay nag-ugnay-ugnay. Ang babaeng nasa labas ng kanyang pinto ay hindi lang isang desperadang ex-girlfriend. Isa siyang mamamatay tao. Dahan-dahan, walang ingay. Umatras si Lyra palayo sa pinto. Nanginginig niyang inilak ito. Ang tunog ng pag-click ng seradura ay parang isang putok ng baril sa katahimikan. Napaupo siya sa sahig. Yakap-yakap ang kanyang tiyan. Hindi na ito isang gintong hawla. Isa na itong bitag. At kailangan niyang makatakas. Kailangan niyang iligtas ang anak niya. Ang takot ay isang lason. Ngunit para kay Lyra, ito rin ay isang panggising. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay hindi na para sa sarili niya. Para na ito sa buhay na dinadala niya. Hindi siya pwedeng maghintay. Hindi siya pwedeng magtiwala kay Marco. Paano kung hindi siya paniwalaan nito? Paano kung mas maniniwala ito sa babaeng minsan na
nitong minahal. At si Cassandra, hindi ito titigil. Naramdaman ni Lyra sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa na kung mananatili siya, pareho silang malalagay sa panganib ng kanyang anak. Mayroon lang siyang isang kakampi sa loob ng bahay na yon, si Manang Celia, ang may edad na kasambahay na laging may dalang ngiti at mainit na sabaw para sa kanya. Kinagabihan, habang naghahapunan, tinipon ni Lyra ang lahat ng kanyang lakas ng loob. "Manang," panimula niya, nanginginig ang boses. "Kailangan ko po ng tulong niyo." Nakita ni Manang Celia ang takot sa kanyang mga mata. "Ano yon, Hija? May problema ba?" Nag-isip si Lyra ng isang kasinungalingan na may bahid ng katotohanan. "Nahanap po ako ng mga kamag-anak ko, Manang. Ang tiyahin ko. Ayaw ko pong bumalik sa kanila. Sasaktan po nila ako. Sasaktan po nila ang anak ko." Ang pag-aalala sa mukha ni Manang Celia ay naging awa. Nakita nito ang ilang lumang peklat sa braso ni Lyra noon. Alam nitong nagsasabi ito ng totoo tungkol sa pananakit. "Hija, paano ka aalis?" Mahigpit ang bilin ni Sir Marco. "Tulungan niyo po akong makalabas ngayong gabi, Manang. Sa laundry service, pakiusap po. Utang ko po sa inyo ang buhay ng anak ko." Pagmamakaawa ni Lyra, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Nag-alinlangan si Manang Celia, ngunit nang makita nito ang desperasyon sa mukha ng dalaga, tumango ito. "Sige, Hija, gagawin ko ang lahat para sa'yo." Nang gabing iyon, hindi natulog si Lyra. Hindi siya nag-empake ng damit. Walang gamit na mahalaga sa bahay na yon. Kinuha niya ang folder ng kontrata sa ibabaw ng drawer. Tinitigan niya ang pirma niya, ang simbolo ng kanyang pagpapaalipin. Pinunit niya ito sa gitna. Ang tunog ay musika sa kanyang tainga. Iniwan niya ang punit na kontrata sa ibabaw ng kama. Sa tabi nito, inilagay niya ang pregnancy test kit na nagbago ng kanyang buhay. Ang 2 guhit na nagsimula ng lahat ng ito. Isinulat niya ang isang maikling liham para kay Marco sa isang piraso ng papel. "Marco, hindi ko kayang palakihin ang anak natin sa isang mundo ng kasinungalingan at panganib. Karapatan niyang mamuhay ng payapa. Patawad, Lyra." Tumingin siya sa paligid ng kwarto. Ang lugar na ito ang naging kanyang kulungan, ngunit ito rin ang naging kanlungan niya sa loob ng ilang buwan. Dito niya unang naramdaman ang paggalaw ng kanyang anak. Dito niya ito kinakausap at kinakantahan. Isang bahagi niya ang masasaktan sa pag-alis. Ngunit ang pag-ibig niya para sa kanyang anak ay mas malaki kaysa sa anumang sakit. May isang bagay lang siyang kinuha. Ang pinakaunang larawan mula sa ultrasound. Ang maliit na itim at puting imahe ng kanyang anak. May ingat niya itong itinupi at inilagay sa kanyang bulsa. Iyon lang ang kailangan niya. 2:00 ng madaling araw, dumating na ang laundry truck. Gaya ng napag-usapan, iniwan ni Manang Celia na bukas ang pinto sa likod. Tinulungan nito si Lyra na magtago sa loob ng isang malaking lalagyan ng mga maruruming kumot at tuwalya. "Mag-iingat ka, Hija," bulong ni Manang Celia, may mga luha sa mata. "Gabayan ka nawang Diyos." Sa loob ng madilim at masikip na lalagyan, pinigilan ni Lyra ang kanyang paghinga. Amoy sabon at dumi. Naramdaman niya ang pag-angat ng lalagyan at ang pagpasok nito sa truck. Narinig niya ang boses ng mga guwardiya na nakikipagbiruan sa driver. Ang puso niya ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Pagkatapos ng ilang sandali, na parang walang katapusan, narinig niya ang pagbukas ng malaking tarangkahan. Naramdaman niya ang pag-andar ng truck, palayo sa bahay, palayo sa kulungan. Malaya na siya. Nang huminto ang truck sa unang kanto sa labas ng subdibisyon, mabilis siyang lumabas. Nag-abot siya ng kaunting pera sa driver, isang kasabwat ni Manang Celia. Mag-isa na siyang nakatayo sa isang madilim na kalsada, sa ilalim ng ilaw ng poste.
Ang tanging dala niya ay ang sarili, ang kaunting pera sa kanyang bulsa, at ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Naglakad siya hanggang sa makarating sa isang istasyon ng bus na bukas pa. Umupo siya sa isang upuang bakal, yakap ang kanyang tiyan. Ang pag-aalala ay naroon, ngunit nangingibabaw ang determinasyon. Tumingin siya sa papalayong mga ilaw ng syudad. Hindi na siya ang Lira na mahina at takot. Isa na siyang ina at gagawin niya ang lahat para protektahan ang kanyang anak. Samantala, sa kabilang bahagi ng syudad, hindi mapakali si Mark. Isang kakaibang kaba ang bumabagabag sa kanya. Nagmaneho siya papunta sa villa, dala ang isang maliit na stuffed toy na binili niya nang hindi niya alam kung bakit. Pagdating niya, ang bahay ay tahimik. Masyadong tahimik. Lira? Tawag niya. Walang sumasagot. Umakyat siya sa hagdan, 2 bait ang bawat hakbang. Pumasok siya sa silid tulugan. Ang kama ay walang tao. Maayos. At pagkatapos, nakita niya ang mga bagay sa ibabaw nito. Ang sulat, ang pregnancy test kit, at ang kontrata nilang dalawa. Punit sa gitna. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid, na sinira lamang ng tunog ng papel na kinuyumos sa nanginginig na kamay ni Marco. Ang punit na kontrata, ang maikling sulat, ang lahat ay isang malinaw na mensahe. Iniwan na siya nito. Lira! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay isang sigaw ng galit at desperasyon na umaling-awngaw sa buong bahay. Hinalughog niya ang bawat silid, binuksan ang bawat aparador. Tila umaasang nagtatago lang ito na isa lang itong masamang biro. Ngunit ang bahay ay nanatiling walang laman, walang buhay. Nang makita niya si Manang Celia sa kusina, ang mga mata nito'y namumugto. Alam na niya. Saan siya nagpunta? Tanong ni Marco. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Hindi ko alam, sir. Sagot ng matanda, yumuko. Patawarin niyo po ako. Isang malakas na suntok ang pinakawalan ni Marco sa pader. Ang sakit sa kanyang kamao ay walang-wala kumpara sa kakaibang sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam ng pagkawala na mas malalim, mas matalim kaysa sa naramdaman niya nang mawala si Elena. Noon, pighati ang naramdaman niya. Ngayon, may kasamang pagsisisi. Ang kanyang unang tawag ay sa kanyang ama. Nakatakas siya, sabi ni Marco, walang emosyon. Ano? Sigaw ni Don Ricardo sa kabilang linya. Ang sabi ko sa'yo, bantayan mo siya. Hanapin mo siya, Marco. Bago pa man may makaalam. Isipin mo ang kahihiyan. Isipin mo ang pangalan ng pamilya. Pangalan. Kahihiyan. Iyon lang ba ang mahalaga? Wala akong pakialam sa pangalan ng pamilya. Sagot ni Marco. Isang bagay na hindi niya kailanman naisip na sasabihin. Bago pa man makasagot ang kanyang ama, ibinaba na niya ang tawag. Ilang sandali pa, tumunog ang kanyang telepono. Si Cassandra. Marco, darling, I heard what happened. I'm so sorry. Sabi nito, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Kung kailangan mo ng karamay, nandito lang ako. Biglang nag-init ang ulo ni Marco. Ang pagbisita ni Cassandra. Ang pagtakas ni Lira. Hindi kaya. May kinalaman ka ba dito, Cassandra? Tanong niya, direkta. Isang sandaling katahimikan. Ako. Bakit naman ako magkakaroon ng kinalaman dyan? I was just trying to be a friend. Ngunit sa isipan ni Marco, nagsimula ng mabuo ang isang nakakatakot na pagdududa. Sa sumunod na mga oras, ginamit ni Marco ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Tinawagan niya ang kanyang mga tauhan, pinakilos ang lahat para hanapin si Lira. Ngunit walang bakas, tila nilamon ito ng lupa. Gabi na nang matagpuan niya ang sarili na nagmamaneho ng walang patutunguhan. Ang ulan ay nagsimulang bumuhos, katulad ng gabing iyon, sa Isla Paraiso. Ang mga alaala
ay bumalik. Ang mukha ni Lyra na puno ng awa, ang lambot ng kanyang mga labi, ang paraan ng pagyakap nito sa kanya na tila naiintindihan nito ang lahat ng sakit na dinadala niya. Hindi niya ito pinahalagahan. Tinrato niya ito na parang isang bagay na pag-aari niya. Ikinulong niya ito. At ngayon, wala na ito. Sa gitna ng kanyang desperasyon, isang lugar lang ang naisip niyang puntahan. Ang lumang bahay ng kanyang ina, si Doña Isabela, na matagal na niyang hindi binibisita dahil sa alitan nila ng kanyang ama. Nakita siya ng kanyang ina sa may pinto, basang-basa sa ulan, mukhang pagod at talunan. Walang tanong na niyakap siya nito ng mahigpit. Sa yakap ng kanyang ina, bumigay ang lahat ng pader na itinayo ni Marco. Nawala siya, Mama. Bulong niya. Ang boses ay basag. Ang bilyonaryo, ang makapangyarihang CEO, ay umiiyak na parang isang batang nawawala. Iniwan niya ako. Dinala siya ni Doña Isabela sa loob, pinaupo, kinuha ang kanyang kamay. Sino, anak? Ang babaeng nagdadala ng apo ko? Tumango si Marco. At doon, sa harap ng kanyang ina, sa unang pagkakataon, inamin niya ang katotohanan na matagal nang itinatago ng kanyang mayabang na puso. Mahal ko siya, Mama. Ang pag-amin ay hindi nagdulot ng ginhawa, kundi ng mas matinding sakit. Dahil huli na nang aminin niya ito sa sarili. Tumingin sa kanya si Doña Isabela. Ang mga mata ay puno ng pag-unawa at lungkot. Tumayo ito at pumunta sa isang lumang aparador. May kinuha itong isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Matagal ko nang gustong ibigay ito sa iyo, Marco. Sabi nito, inilapag ang kahon sa kanyang harapan. Pero hindi ka pa handa noon. Baka ngayon na ang tamang panahon. Binuksan ni Marco ang kahon. Sa loob, may mga lumang sulat at isang maliit na diary. Ang sulat kamay ay pamilyar. Sulat kamay ni Elena. May mga bagay tungkol sa nakaraan na kailangan mong malaman, sabi ng kanyang ina. Siguro, oras na para harapin mo ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Elena para magkaroon ka ng pagkakataong bumuo ng isang hinaharap. Binuksan ni Marco ang diary. Ang mga kamay ay nanginginig. Ang bawat pahina ay puno ng sulat kamay ni Elena. Mga kwento ng kanilang pag-iibigan, mga pangarap para sa kanilang kinabukasan. Ngunit habang papalapit siya sa mga huling entry, nagbago ang tono nito. Naging puno ito ng takot. October 12. Nag-away na naman kami ni Cass. Hindi ko maintindihan kung bakit ganoon na lang ang selos niya. Sinabi niyang kung hindi ako mapupunta sa kanya, dapat walang makinabang kay Marco. Natatakot ako sa kanya. October 15. May kakaiba sa kotse ko kanina. Sabi ng mekaniko, parang may ginalaw sa preno. Pinatawa lang ako ni Marco. Sabi niya paranoid lang daw ako. Pero alam ko ang nakita ko. Nakita ko si Cassandra malapit sa garahe namin kagabi. Ang huling entry ay isinulat sa mismong araw ng aksidente. October 18. Makikipagkita ako kay Marco mamaya para sabihin ang lahat. Hindi na ako pwedeng manahimik. Si Cassandra ay hindi lang basta selosa. May problema sa kanya. Mahal na mahal ko si Marco at hindi ko hahayaang mapahamak siya dahil sa isang obsesyon. Sana maintindihan niya. Nabitawan ni Marco ang diary. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Hindi ito aksidente. Ang bigat ng 5 taong pagkakasala ay biglang napalitan ng isang nakakapasong galit. Galit kay Cassandra. Galit sa sarili niya dahil naging bulag siya. Mama, sabi niya, ang boses ay halos hindi marinig. Hindi ko siya pinagkatiwalaan kailanman. Mahinang sabi ni Doña Isabela, hinawakan ng balikat ng anak. Pagkatapos ng aksidente, sinubukan kong sabihin sa ama mo, pero ayaw niyang makinig. Isang eskandalo daw. Mas madaling paniwalaan na isa iyong trahedya.
Ngayon, malinaw na ang lahat. Ang pagbabalik ni Cassandra, ang pagbisita nito kay Lyra, ang pagtakas ni Lyra. Tumayo si Marco, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang bagong determinasyon. Hindi na ito tungkol sa pighati, tungkol na ito sa hustisya, at tungkol ito sa pagbawi sa babaeng mahal niya. Kailangan ko siyang mahanap, Mama, bago pa man siya mahanap ni Cassandra. Sa tulong ng kanyang ina, na matagal nang may sariling mga koneksyon sa labas ng anino ni Don Ricardo, sinimulan ni Marco ang isang tahimik ngunit masinsinang paghahanap. Hindi na bilang isang bilyonaryong naghahanap ng isang problema, kundi bilang isang taong naghahanap sa nawawala niyang pamilya. Kasabay nito, kumuha siya ng pinakamahusay na pribadong imbestigador sa bansa. Gusto kong imbestigahan mo ulit ang pagkamatay ni Elena Santos, 5 taon na ang nakakaraan. Utos niya. At gusto kong bantayan mo ang bawat galaw ni Cassandra Montreal. Ang mga araw ay lumipas na parang mga oras. Bawat teleponong tumutunog ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa na sinusundan lang ng pagkadismaya. Walang Lyra, walang bakas. Hanggang sa isang hapon, tumawag ang imbestigador. Sir Marco, mayroon na akong balita. Nahanap mo na ba siya? Mabilis na tanong ni Marco. Hindi pa, sir. Pero tungkol ito kay Cassandra. Natuntun ko ang mekaniko na huling gumawa sa kotse ni Mrs. Santos. Matagal na siyang nagtatago sa probinsya. Umamin siya, sir. Binayaran daw siya ni Cassandra ng malaking halaga para manipulahin ang brake line ng sasakyan. Ang kumpirmasyon ay isang suntok sa sikmura ni Marco. Nasaan ang mekaniko? Nasa kustodya ko na siya, sir. Handa siyang tumistigo. Sa wakas, mayroon na siyang ebidensya. Ngunit hindi pa tapos ang laban. 1 linggo pa ang lumipas. Halos mawalan na ng pag-asa si Marco. Malapit ng manganak si Lyra. Kailangan niya itong mahanap. Gabi na nang muling tumawag ang imbestigador. Sir, mayroon na. Napatayo si Marco. Ang puso niya ay kumakabog. Nasaan siya? Nasa isang maliit na bayan sa Laguna, sir. Gumagamit siya ng ibang pangalan. Nagtatrabaho sa isang maliit na panaderya. Malapit na po ang kabuhanan niya. Isang malaking ngiti ng ginhawa ang gumuhit sa mukha ni Marco. Salamat. Pupuntahan ko na siya. Sir, mag-ingat po kayo, sabi ng imbestigador. Ang boses ay seryoso. Hindi lang tayo ang nakakaalam kung nasaan siya. Anong ibig mong sabihin? Isang sandaling katahimikan. Nalaman din po ng mga tauhan ni Cassandra kung nasaan si Miss Lyra. Papunta na rin po siya doon. Ang bawat paghilab ng kanyang tiyan ay isang paalala na malapit na. Natagpuan ni Lyra ang kapayapaan sa maliit na bayan ng Laguna. Sa tulong ng may-ari ng panaderya na kanyang pinagtatrabahuhan, nakahanap siya ng isang maliit na kwarto at isang community clinic na tumatanggap ng mga pasyenteng tulad niya. Dito, isa lang siyang simpleng si Ana. Walang balderrama, walang gintong hawla. Ngunit ngayong araw, nagsimula na ang pananakit. Regular, malakas, oras na. Habang naglalakad siya papunta sa klinik, katulong ang may-ari ng panaderya. Isang pamilyar na itim na kotse ang huminto sa kanilang harapan. Bumukas ang pinto. Si Cassandra, ang nangiti nito ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Hello, Lyra. O dapat ba Ana? Sabi nito. Akala mo ba makakatakas ka sa akin? Napaatras si Lyra. Ang mga kamay ay protektibong nakahawak sa kanyang tiyan. Ang sakit ng paghilab ay wala sa tindi ng takot na biglang bumalot sa kanya. Layuan mo ako, sigaw ni Lyra. Bakit? Para maagaw mo ang lahat ng para sa akin? Sabi ni Cassandra, lumalapit. Ang buhay na yon, ang yaman na yon. Si Marco, akin dapat ang lahat ng yon. Kung hindi lang dumating ang pesteng Elena na yon. At ngayon, ikaw naman. Baliw ka na. Oo, baliw. Baliw sa pag-ibig. Sigaw ni Cassandra. At tatapusin ko na ang lahat ng hadlang.
Itinaas ni Cassandra ang kanyang kamay. May hawak itong isang maliit ngunit matulis na bagay. Napapikit si Lyra, hinahanda ang sarili sa pinakamasama. Ngunit ang atake ay hindi dumating. Isang malakas na tunog ng sirena ang biglang pumailan lang. Isang police car ang mabilis na pumarada sa likod ng kotse ni Cassandra. At mula sa passenger seat, lumabas ang isang lalaking hindi inaasahan ni Lyra na makikita pang mula. Si Marco. POV, Marco. Ang bawat segundo ng biyahe papuntang Laguna ay isang impyerno. Ang isiping maaaring maunahan siya ni Cassandra ay halos magpabaliw sa kanya. Pagdating nila sa maliit na bayan, itinuon ng kanyang mga mata ang eksena sa harap ng klinik. Si Cassandra na tila isang demonyo at si Lyra, buntis at natatakot, nakatayo sa bingit ng panganib. Cassandra, tigilan mo yan! Sigaw niya habang bumababa ng sasakyan kasama ang mga pulis. Natigilan si Cassandra. Ang muka ay nagpapakita ng gulat at galit. Marco, paano? Tapos na ang laro mo, sabi ni Marco. Ang boses ay malamig na parang yelo. Lumapit ang mga pulis, hawak ang kanilang mga posa. Wala kayong ebidensya, sigaw ni Cassandra. Talaga ba? Sagot ni Marco. Mula sa likod ng police car, inilabas ang isang lalaking nanginginig. Ang mekaniko. Siya po, sabi ng mekaniko. Nanginginig habang nakaturo kay Cassandra. Siya po ang nag-utos sa akin na sirain ang preno ng kotse ni Ma'am Elena. Gumuho ang mundo ni Cassandra. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, nakatitig kay Marco. Sinira mo ang lahat dahil sa babaeng yan? Dahil sa isang katulong? Hindi, sagot ni Marco. Ang tingin ay lumipat kay Lyra, puno ng pagsisisi at pagmamahal. Dahil ito ang tama. Habang pinupusasan si Cassandra, nagwawala ito at sumisigaw. Kasama rin ang ama mo dito, si Don Ricardo. Alam niya ang tungkol kay Lyra. Siya ang nag-utos na itago ang babaeng yan. Ang mga salita ay tumama kay Lyra. Isa pang dagok ng katotohanan. Ngunit wala na siyang oras para isipin iyon. Isang napakatinding sakit ang biglang bumalot sa kanya. Napasigaw siya at napahawak sa kanyang tiyan. Ah! Lyra, sigaw ni Marco. Mabilis na tumakbo sa kanyang tabi. Anong nangyayari? Manganganak na. Manganganak na ako. Sabi ni Lyra, habol ang hininga. Sa gitna ng kaguluhan, ng pag-aresto, at ng mga sikretong nabunyag, ang tanging mahalaga na lang ay ang bagong buhay na paparating. Binuhat ni Marco si Lyra. Ang kanyang lakas ay nagmumula sa adrenaline at pag-aalala. Isinakay niya ito sa kanyang sasakyan at mabilis na nagmaneho papunta sa pinakamalapit na ospital. Sa loob ng delivery room, hindi binitawan ni Marco ang kamay ni Lyra. Patawarin mo ako, Lyra, sabi niya. Ang mga luha ay tumutulo mula sa kanyang mga mata. Sa lahat ng ginawa ko, sa pagtrato ko sa iyo, sa pagiging duwag ko, patawarin mo ako. Tumingin si Lyra sa kanya. Sa gitna ng sakit, nakita niya ang sincerity sa mga mata nito. Mahal kita, Lyra. Pag-amin ni Marco, ang boses ay basag. Mahal na mahal kita. Bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon para patunayan yon. Isang malakas na sigaw mula kay Lyra ang pumuno sa silid at pagkatapos isang panibagong tunog. Ang malakas at malusog na iyak ng isang sanggol. Naiyak si Marco sa tuwa at ginhawa. Tumingin siya kay Lyra, na pagod ngunit may ngiti sa mga labi. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa mga matang iyon, sa gitna ng sakit at katotohanan, nakita ni Marco ang isang kislap ng pag-asa. Ang tanong na lang ay, sapat ba yon para sa kapatawaran? Lumipas ang ilang buwan. Ang balita tungkol sa pag-aresto kay Cassandra Montreal at ang pagkakasangkot ni Don Ricardo Valderrama ay yumanig sa mundo ng mga mayayaman.
Para protektahan ang kumpanya, si Don Ricardo ay napilitang mag-resign. Ipinasa ang lahat ng kapangyarihan kay Marco. Ngunit ang atensyon ni Marco ay wala sa Valderrama Corporation. Ang kanyang buong mundo ngayon ay umiikot sa isang maliit na bahay sa probinsya. Ang parehong bahay kung saan dinala niya si Lyra pagkatapos nitong manganak. Hindi ito isang gintong hawla, kundi isang simpleng tahanan na pinili ni Lyra. Pinangalanan nilang Leo ang kanilang anak. Pinatunayan ni Marco ang kanyang mga salita sa gawa. Siya ang unang bumangon sa madaling araw para timplahin ang gatas ni Leo. Siya ang natutong magpalit ng lampin kahit na laging nauuwi sa kalat noong una. Siya ang nagpapatulog kay Leo gabi-gabi. Kinakantahan ito ng mga kantang hindi niya alam na kaya pala niyang kantahin. Hindi niya pinilit si Lyra. Hindi niya ito minadali. Hinayaan niya itong maghilom sa sarili nitong paraan. Ang tanging ginawa niya ay ang manatili sa tabi nito, hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang ama at isang lalaking umaasa. Isang hapon, habang pinapanood ni Lyra si Marco na nakikipaglaro kay Leo sa kanilang maliit na hardin, naramdaman niya ang isang pamilyar na init sa kanyang puso. Ang Marco na nakikita niya ngayon ay malayo na sa malungkot na estranghero sa Isla Paraiso at sa malupit na CEO sa opisina nito. Ang Marco na ito ay masaya. Totoo. Nilapitan niya sila. Umupo siya sa tabi ni Marco sa damuhan. Masaya siya sa'yo, mahinang sabi ni Lyra. Nakatingin sa tawa ng kanilang anak. Masaya ako dahil sa inyo. Sagot ni Marco. Ang tingin ay nasa kanya. Sa mga mata nito, wala nang anino ni Elena. Tanging si Lyra na lang ang nakikita nito. Marco, panimula ni Lyra, yung tungkol sa ama mo. Wala na siyang kapangyarihan sa akin, Lyra. Ang pamilya ko. Kayo ang pamilya ko. Tumahimik sila sandali. Pinapakinggan lang ang halakhak ni Leo. Sa loob ng maraming taon, papag-amin ni Marco, itinayo ko ang mga pader sa paligid ng puso ko. Akala ko, iyon ang magpoprotekta sa akin. Pero nabulag ako. Hindi ko nakita ang katotohanan at muntik na kitang mawala. Huminga siya ng malalim. Lyra, alam kong hindi sapat ang mga salita para burahin ang sakit na naidulot ko. Pero handa akong gugulin ang bawat araw ng buhay ko para patunayan sa iyo na nagbago na ako. Nakarapat dapat ako sa pagmamahal mo, sa pagmamahal ninyo ni Leo. Kinuha ni Marco ang kamay ni Lyra. Hindi ito isang mamahaling singsing. Sa halip, inilagay niya sa palad nito ang isang maliit na susi. Hindi ito susi ng isang mansyon, sabi niya. Ito ang susi ng puso ko. Nasa iyo na kung bubuksan mo o hindi. Pero kahit anong mangyari, hihintayin kita. Tinitigan ni Lyra ang susi. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ni Marco na puno ng pag-asa. Nakita niya ang kanyang hinaharap sa mga matang iyon. Isang hinaharap na hindi perpekto, ngunit totoo. Puno ng pag-asa, pagpapatawad, at pag-ibig. Isang muwang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Ang unang totoong ngiti na ibinigay niya para kay Marco. Hindi na natin kailangan ng susi, bulong niya, dahil matagal na itong bukas. Sa ilalim ng hapon, sa isang simpleng hardin, sa gitna ng tawanan ng kanilang anak, naglapat ang kanilang mga labi. Hindi ito isang halik ng desperasyon o pagnanasa. Ito ay isang halik ng isang bagong simula. Isang taon ang lumipas, sa isang malaking pagtitipon, inilunsad ang Lyra Foundation, isang organisasyon na tinustusan ng Valderrama Corp na nakatuon sa pagtulong sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso. Sa entablado, nakatayo si Lyra, hindi na ang mahiyain na tagapagsilbi, kundi isang babaeng puno ng kumpiyansa at layunin. Sa kanyang tabi, hawak ang kanyang kamay, ay si Marco. Sa audience, karga ni Doña Isabela ang isang masayang-masayang si Leo. Mula sa pagiging isang biktima, si Lyra ay naging isang tagapagligtas.
Mula sa pagiging isang duwag, natutong magmahal ng buo si Marco. Ang kanilang paglalakbay ay hindi isang fairy tale. Puno ito ng sakit, pagkakamali, at mga luha. Ngunit sa huli, nahanap nila ang kanilang happily ever after, hindi sa isang palasyo, kundi sa bisig ng isa't isa. Pinatitibay ng isang pag-ibig na sinubok ng panahon at pinanday ng pagpapatawad.